Ano kayang masasabi ng mga buaya ho dito mga kabataan na binabaha na ho yung kanilang mga baluarte doon sa Ilocos, doon sa Bulacan mga kabalitaan? Kung sino pa yung grabing mga akusa kay Sara Duterte sa Batangas, ayun pa hong pinakagrabing mga pagbahaw ngayon mga kabalitaan. It would be the Vice President should come because she continues to make a mockery. Siya ang mag-explain. Huwag niyang sasabihin yan sa mga staff niya. My goodness, we are spending a lot of money on this. And this is a people's money. Milyon ang ginagastos dito. Dapat malaman niya ng depensa. Magkaroon na po tayo ng closure dito. Bakit? Because we have already, the prosecution team has already done their part. Ihinto na natin to. Marami pang dapat pag-usapan ng konti. Dadagan on The News Update. Alright, so itong video mga kabataan, panoorin niyo po ha. Umaapaw na ho yung tubig baha ho sa hanggang bubong na ho ng sasakyan. Diba? Nakakaawa ho ito at maaari yung kumitil ho ng buhay ng tao mga kabataan. Yung itong ganitong taas ng pagbaha. At itong lupain na ito, kung ito ay palayan, nakakaawa ho yung ating mga magsasaka ho mga kabaitaan. Kung ito may maraming fish pond, ubos talaga ho yung pangkabuhayan nila. Ano kaya ang masasabi ng mga buaya ho dito mga kabaitaan? Ha? Hindi lang ho doon ha. Ito sa Quezon City to dati 5.5 lang ho to. Tapos mga ilang oras nagiging 8 feet. So palalim na ng palalim. Ano bang sabi dito ni Awo Castro mga kabalitaan? Hanggang tuhod na lang talampakan yung tubig baha. Ang bilis daw humupa mga kabalitaan. Hindi ko alam kung ba't hindi sila nahiya mga kabalitaan sa mga pinagmamayabang nila ngayon. Napakadami no. Talagang perwisyo ito sa taong bayan. Tingnan nyo po yung Iglesia ni Cristo. Mataas itong building na to pero nangalahati yung tubig baha sa building ng INC Chapel. So ito patunay lamang na ito yung resulta ng kanilang mga ninanakaw na pera. Yung flood control, lumabas ito dahil wala hong katotohanan yung pagmamayabang ni Bobo mga kabalitaan. Na meron ng 5,000 mahigit na flood control sa buong bansa ang natapos na di umano. Natapos imong kunot. Kabangagan mo lang pala yun mga kabalitaan, yung pagmamayabang mo sa zona mo. Ngayon, pagkatapos ng mga pagbaha, lumitaw yung mga tambak-tambak na basura doon sa Paranaque. Yun po ay palatandaan at patunay na yung mga sinasabi ng 18 at ngayon 14 na Marines na at itong si Guteza na totoo ang basurang kanilang inahakot dahil pinapamukha ho talaga sa administrasyong ito sa ating inang kalikasan yung basura ay tumutukoy sa basurang inahakot ho ng 18 dating ex-Marines at nitong si Guteza mga kabalitaan. Di ba nakakaiya ho? Sa bagay, hindi naman naiya to dahil bangag hutong si Bobo mga kabalitaan. At yung isang lobby ho ng pagamutan, kung makikita nyo po, hanggang tuhod po. Lagpas hanggang tuhod itong tubig baha. Malamang sa kabuuan ng NCR, siguro mga 60% to 70% ng NCR, if I'm not mistaken, that's only my observation, na binabaha na ho mga kabaitaan. Ano kayang masasabi ng mga buaya ho dito mga kabaitaan na binabaha na ho yung kanilang mga baluarte doon sa Ilocos, doon sa Bulacan mga kabalitaan? Kung sino pa yung grabing mga akusa kay Sara Duterte sa Batangas, ayun pa hong pinakagrabing mga pagbahaw ngayon mga kabalitaan. Ito naman hong si Benvenido Abante, napaka walang kwentang tunggisista at napakahambugo itong matandang ito. Sarap pa sapukin yung mukha eh. Isa mo ba nakikita ho yung sinasabi mong utusan mo yung Vice Presidente para humarap sa impeachment hearing na ito? May pakita ka bang dokumento para sundin yung utos mo, yung kagustuhan mong pumunta si Inday Sara Duterte? Paano pupunta si Sara Duterte? Unang-una ho, wala hong kwenta yung aligasyon nyo. Wala nga kayo nakalap na mga ebidensya. Hanggang ngayon, pipilitin nyo pa yung mga sarili nyo na i-impeach ni Sara Duterte. Gaya na lang ho nito mga kabalitaan. May mandato ba? May tinatawag bang legal rules? Or sabihin natin, yung guidance or guidelines rather, na maaring gumamit yung prosecution ng AI generated na evidence di umano
para ipakita sa taong bayan na ganito kalaki yung pera. Ngayon, ginagamitan ng AI na wala naman ho talagang aktual na physical ho na perang o kahit larawan mo lang na totoong larawan na mula ho sa pera na ipakita ho sa prosecution. So ano bang ibig sabihin nito? Kabubuhan lang ho mga kabaitan, parang hindi ito mga abogado, lalo na itong si Attorney Yads. Palaki-laki ng boses pero yung kaaklaan ho nito ay talagang litaw na litaw mga kabalitaan kahit pa magtago ho ito sa kanyang sinusuot ho na Amerikana mga kabalitaan. Ano bang sabi dito ni Abante? Gusto niya ng parang nawala na ho siya ng gana ho sa impeachment dahil alam niya na siguro na hindi talaga ma-impeach ni Sara Duterte mga kabalitaan. Nasaan ba siya ngayon? Yun ang tanong natin. Nasaan ngayon ang Vice President? Madam Vice President, bumabaha na. Nagagalit na ang Diyos. Pati ang taong bayan, napapagod na rin. At gumagastos tayo ng milyon-milyon. I think it would be the Vice President should come because she continues to make a mockery. So paano naging mockery ho? Paano kinantsawan? Paano binastos? Paano ininsulto yung ating saligang batas? Lahat-lahat ng mga negatibong salita na yung ginawa lamang ni Sara Duterte ay may legal na basihan ho mga kabaitan at wala ho siyang may pakita rito na nag-uutos mula ho mismo sa impeachment court na kailangan si Sara dumating. Kailangan si Sara umattend ho sa hearing na ito in person. Ito ay alam ko hindi nagbabasa, hindi nagre-research to Kasi kahit ano na lang ilalabas sa bunganga nito para lang manglinlang ho ng taong bayan. Of Congress. Mandato namin to Mandato ng Senado ito. Mandato ng Congress ito. Ibig sabihin, the office of the Vice President can make a mockery of the constitutional mandate of Congress to investigate and to put up an impeachment court. Dapat, humarap siya. Siya ang mag-explain. Huwag niyang sasabihin yan sa mga staff niya. Okay, bago mo sabihin kasi yan, Boy Dila, dapat may supporting documents ka para madiin mo talaga si Sara Duterte at mapapunta mo sa hearing na ito. Hanggang bibig ka lang Talagang bendalo kayo. Kahit wala na ho sa mandate ng impeachment court ng saligang batas na kailangang umatin si Sara Duterte ay pinagpipilitan nyo pa rin. Ipinapamukha nyo sa taong bayan na ang ginawa ni Sara Duterte ay labag sa batas na hindi siya pumupunta. Ba't din nyo na lang i-convict itong si Sara Duterte? Ano bang ikinagagalit mo? Di ba in-impeach nyo na si Sara Duterte dyan sa Kongreso? Ano bang purpose nyo? Ba't nyo in-impeach? Dahil sa personal interest, takot to kayong maimbestigahan, takot kayong makulong sa darating na mga panahon. Kaya itong impeachment na ito ay hindi ho para sa taong bayan, kundi para ho sa inyo lamang dyan na kayo nakinabang sa pera ni Juan mga kabaitaan dahil kayo mismo alam nyo sa sarili nyo na kayo po ay nakatanggap ng mali-malitang pera mula ho kay Saldico at kay Tambuaya mga kabaitaan. Ano bang sabi ho ng legal rules on attendance na nagsasaad ho dito base ho sa legal representation mga kabalitaan na the respondent is fully admitted to be represented by her or his defense panel of lawyer instead attending in person mga kabalitaan. Yun po yung nakasaad. May mandato po ho ba? Wala. So ano bang iniiyakan ho dito ni Boy Dila mga kabaitaan? Nangiyak-ngiyak nga ho siya Siguro buwisit na ho siya kay Sara Duterte dahil hindi ho nila ito madidiskwento sa impeachment na ito dahil alam naman ho talaga nila sa sarili na ito ay gawa-gawa lamang ho mga kabalitaan. Siya mismo, nakakaawa po yung mga staff niya nag-explain Siya na mismo mag-explain. Tinatawagan ko ngayon. Feeling close, tinatawagan niya daw. Si Vice President, maawa ka naman sa mga staff mo. Ikaw, naawa ka ba sa mga taong nabiktima sa pangapagbahaw ngayon? Kung ibabalik natin yung katanungan yan, bakit naawa ka ba? Ano bang naitulong mo sa mga taong naapektuhan lalo na sa distrito mo? Dapat tapusin na ito. By November, dapat tapos na ito. Why? My goodness, we are spending a lot of money on this. And this is a people's money. Milyon ang ginagastos dito. Dapat malaman niya ng depensa. Oo. Una silang magbigay pa kung ano-ano. Kung ano man ang
gusto nila. But we are spending a lot of the people's money here. It might be not only a waste of time, but Tanong ho dito, sino po ba nagsimula para ho makagasta or gumasta ho ng ganito kalaking pera araw-araw? Just imagine 25 million a day. Correct me if I'm wrong, guys, ha? Kung walang impeachment, walang 25 million a day. Tandaan mo yan sa kukuti mo. Talagang matanda na nga ito, pero hindi pa rin nagtanda itong animal na ito, mga kabalitaan. Isipin nyo kaya, ilagay nyo kaya sa kukuti nyo, o baka ulianin ka na, baka may Alzheimer ka na, buhay dila. Hindi mo mapagtanto sa sarili mo na dapat sisihin kayong mga buhaya dahil kayo ang pasimuno sa impeachment na ito at kaya na gumasta ho ang gobyerno ng 25 million na sinasayang lang dahil hanggang ngayon wala naman talaga sila may pakitang ebidensya, hindi nakabuo ng ebidensya na magtuturo kay Sara Duterte sa kanilang aligasyon na sila ay tama at totoo, mga kabalitaan. Diba? Anong tawag doon? Tan-JA ho itong mga animal na ito. very tiring na, very taxing na nangyayari dito. Even the very people, sinasabi na nila sa labas nakakapagod na rin panoorin to. See? Dapat, magkaroon na po tayo ng closure dito. Bakit? Because we have already, the prosecution team has already done their part in collating the piece of evidence to actually convince to convict the Vice President. Oh, di ba? Inamin na ho nila dito na meron na daw silang mga ebidensya na maari ho talagang magpakumbikto kay Sara Duterte. So, ang una nilang sinasabi dito nung ginawa po nila ng una mini trial at binawi ho ni Luistro na sinabi niya agad na isang clarificatory hearing lang daw at kailangan madala sa impeachment court at doon patunayan ni Sara Duterte na wala ho siyang kasalanan. Ngayon, ginagawa na ho ng paraan, lahat-lahat ng paraan na ipakita sa taong bayan mula sa defense team ni Sara Duterte na wala hong kasalanan si Sara at ito ay mga aligasyon na binibigyan lamang nila ng kulay yung paggasta ho ng impeachment ng confidential fund, mga kabalitaan. Ngayon sasabihin niya na kailangan i-convict na. Hinuhusga niya ng mga kabalitaan. Akala ko ba, Boy Dila, dinala niyo sa impeachment court na ito para mapatunayan at malaman kung may nagawa bang paglabag sa batas at kailangan managot dahil dahil sa accountability na sinasabi dito, mga kabalitaan. Dito pa lang wala na alam na personal interest at kanilang kagustuhan lamang na ma-impeach itong si Sara Duterte. Ngayon, yung defense team ni Sara Duterte ay dinipinsahan todos inday. Ngayon, nagagalit ka. Pinapatagalan. Gusto mo na by November matapos na. Sino ka ba para utusan itong mga senator judges at itong defense team na gumawa ng paraan para matapos ng lahat na ito? Di ba? So, isa lang ibig sabihin nun. Kung hindi naiinip, nawawala ng pag-asa, kaya kahit ano-ano na lang yung mga pinagsasabihin nito ng matandang ulupong na ito, mga kabalitaan. So, ito ay sa akin, dapat talaga hindi na tumagal itong mga bagay na ito. Ihinto na natin to. Marami pang dapat pag-usapan ng Congress. Yung flood control projects. Yung budget. Yung pang mga batas na dapat namin gawin. See that? Can you imagine? Ito, sabihin ko sa taong bayan natin. Can you imagine the millions of pesos that we are spending out of the people's money? Paulit-ulit Ikaw, na-imagine mo ba kung ano ang naging sitwasyon kahinatnan ng ating mga kababayang naapektuhan sa mga pagbaha ngayon? Na-imagine mo ba ang milyong-milyong nawawala para sa flood control ay di sana napakinabangan ng taong bayan at hindi ho tayo makakaranas ng ganitong mga pagbaha sa ating lipunan? Naisip mo ba yan, Boy Dila, mga kabalitaan? Ito, magsalita to, akala mo napakalinis Ito, mga kabalitaan, yung suot-suot niyang kwintas na ito, mapagpanggap kasi itong taong to Kala mo sinong banal. Isa lang palang banal na aso. Tahol ng tahol, kahit alam niya na ang problema, hindi ho nagmula sa mga Duterte, nagmula ho sa magpinsan na Bobo M at si Tambuaya, kinakampihan pa rin ho nila. So kung talagang ayaw nyo sa korupsyon, ba't para kayong lintang dikit na dikit sa mga taong sinasabing pasimuno sa nakawan sa pera ni Juan, mga
kabalitaan. Huwag kalimutan, share nyo po ang video ito kung gusto nyo po at comment lamang sa baba kung saan po kayo galing para alam na natin makabitan kung saan ako napadpada itong ating video presentation sa mga oras na ito, mga kabalitaan. Huwag kalimutan po, subscribe kayo sa ating munting bahay at of course, pinutin nyo na po ang notification bell. Facebook po, follow, like, and share dahil ang Danagan Balita ho, mo balita mo, komentaryo, mula tigo. To God be the glory, Mama, Chip Chip. Mwah. Peace out.